kalawang sa bakal, at ang galit sa puso. Isang kwento ng pagkawasak. Ang bakal, isa sa mga pinakamatibay na metal sa mundo. Kayang magdala ng bigat, kayang harapin ang init, at kayang tumagal ng mahabang panahon. Pero kahit gaano ito katatag, may isang bagay na unti-unting sumisira rito, ang kalawang. Sa simula, halos hindi mo mapansin. Maliit lang, parang simpleng bitik sa ibabaw ng bakal. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, kumakalat ito, kinakain ng tibay, at unti-unting pinapahina ang buong istruktura. Ganoon din ang tao. Sa ating puso, may mga sugat na minsan ay hindi agad nakikita. Mga galit, tampo, at sama ng loob na iniipon natin sa paglipas ng panahon. Habang pinapatagal natin ito, parang kalawang sa bakal, dahan-dahan nitong kinakain ang ating kabutihan. At bago natin namamalayan, ang dati nating matatag na puso, napupuno na ng pait at panghihina. Pero may paraan para maiwasan ang pagkasira. Ang pagpapatawad. Tulad ng bakal na nililinis at pinapahira ng proteksyon. Ang puso rin ay kailangang linisin ng kapatawaran. Ang kalawang ay tanda ng pagkasira. Pero ang pusong marunong magpatawad ay tanda ng tunay na lakas. Moral lesson. Huwag hayaang kainin ng galit ang puso mo. Sapagkat ang tunay na tibay ay hindi nasusukat sa tigas, kundi sa kakayahang magpatawad. Ito ang kwento ng bakal at ng puso. Parehong matatag, ngunit parehong kayang masira kapag pinabayaan. Kaya linisin mo ito araw-araw. Dahil ang kalawang ng galit ay hindi kailanman magdudulot ng kinang, kundi ng unti-unting pagkawasak. Forgive. Heal. Stay strong. This is Gerald Discovery Channel, where science meets life's greatest lessons. Kaibigan, anong aral ang natutunan mo sa video na ito? Paki-comment lang sa ibaba sa comment section. At kung bago ka pa lang sa video na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe, like and share para sa susunod na kwento at aral sa buhay. Abangan ang susunod na video.